In 3, 2, 1. Yo, Lanceta nga pala at welcome back sa bagong episode ng It's a Wrap! Yo, yun na nga. At ngayong araw na ito ay solo review ulit tayo. At alam nyo na, pag solo review ay ito ay mga laban na gusto ko or gusto ni Lanceta na mapanood. Labas sa request ng mga tao. Ngayong araw na to ay Batas Appreciation Day at feeling ko hindi ko pa na papanood sa channel na to yung mga battles ni Batas, pero isa sa batas sa pinapanood ko kapag nung panahon na nagsisimula pa ako. Kasama na rin dun yung villain era niya plus yung transition niya mula sa pagiging, alam mo yun, mom lover, milf fucker. Ay nasaksihan ko siya hanggang sa mag 2-time champ siya. At in 3, 2, 1. Yo, Lanceta nga pala at welcome back. So, in 3, 2, 1. Yo, Lanceta nga pala at welcome back sa bagong episode ng It's a Wrap. Ngayong araw na ito ay solo review ulit tayo. Shoutouts kay YG yan, at saka kay paring Dyslexic Colors. Kapag gusto nyo magpagawa ng artwork at graphic design, just chat and search for Dyslexic Colors. At kung gusto nyo magpa-mix ng kanta or audio engineer, andyan si paring YG natin. So ngayon ay solo review. At alam nyo na, pag solo review, oras na para himay ng mga paborito kong battle MC. Pero yung mga paborito kong battle MC nilalayo ko yung mga lagi kong pinapanood mula sa kanila at pinapanood ko yung mga hindi ko masyado pang napapanood na battle nila na sinasabi ng tao ay classic. So isa sa tatalakayin natin ngayon is gaano ba kalakas ang isang batas na 2 times champ back to back. Could have been magkaya niya sana 3 beses, di ba? Hindi ko alam kung Grand Slam tawag doon. Pero yeah, ngayon ay Batas Appreciation Day. At dahil feeling ko hindi ko pa napapanood si Batas sa channel na to at na paliwanag kung gaano siya kalakas, tulad ng pagpapaliwanag ko kung gaano kalakas si Looney, si Balakid, si Sak. At isa sa kalaban niya ngayon ay si Pistolero, na isa ding killer pagdating sa battle rap. Yan, saktong-sakto tong laban nila na hindi ko alam kung dito ako nun. Pero naalala ko ito yung kinausap ako ni Batas sa likod. Hindi ko sure sa likod. Kung maglaban daw kami. Yan. Kasi, oo, tama. Ito ata yung labang ko kay Marshall Bonifacio. So, andito ako nun. Kaya, babalikan lang natin kung baka may na-miss ako na mga bagay-bagay sa laban na to at subukan natin i-breakdown. Huwag na natin patagalin pa. So, check na agad natin. Round 1, Batas versus Pistolero. Let's go! Pinili niya mauna si Pistolero, tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin unang banat, ahon 11, Pistolero. Nung naglaban si Jonas, tsaka yung kalaban niyang may tulok,
Ang cute ng face mask mo. Mukhang may design na buhok. Teka, 11, Batas. ano ba yung tsura ng ano? Ayan. Double LP, December 30th. Ang cute ng face mask daw. May design na buhok mo itong ina. Gago talaga. Yeah. Nanalo ng coin toss si Batas. Pinili niya mauna si Pistolero. Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin unang banat, ahon 11, Pistolero. Nung naglaban si Jonas, tsaka yung kalaban niyang may tulok, ang cute ng face mask mo. Mukhang may design na buhok. Laki na ng pinayat pala ni Kuya Christian ngayon. Kumpara dito. Tsaka, nga pala kalaban siya ni Invictus sa parating na Vuelta Valentong. Tignan natin. Invictus, panoorin mo to. Sobrang busy ng tao na yun. Check mo na lang to, pare. Tignan natin kung paano i-breakdown si Pistolero. Dem! Puta ako si Batas! Malapit dito ako lang! O gulang ko wagas! In other times ako'y gurang! Sadyang may mga balatang, ako lang ang may alam! Di nyo ako maintindihan? Pasigugan nyo na lang! Yeah! Tanginang galing nun. Tanginang galing nun. Wala nang entrada, wala nang entrada, no? Rekta na talaga. Yun na yung mismong bukana. Yung iba kasi parang ano, pag ginaya ko yung batas, yan na. Tapos parang may setup muna yung parang confirmation na gagayahin niya si Batas. Pero ito, rekta na eh. Mas effective eh. Ginaya niya yung flow ni Batas. Tapos sa dulo, parang atake to sa ano eh, sa rap style ni Batas na parang catch up. Mararatat ako ng maraming reference na sunod-sunod kada line. Tapos ito parang binabreakdown niya na agad na kung di nyo magets. Parang gano'n kasi si Batas eh. Kung di nyo magets, bahala kayo. Kung sino mga nakagets, yeah, respect. Pero sa kanya, parang kung di nyo na mag-gets, i-google nyo na lang. Tangina. Galing. Di nyo ako maintindihan? Pasigugan nyo na lang! Yeah! Pero seryoso. Bakit ka bumati ng English, Mark? May problema ka ba nun? Pera, trabaho, babae, relasyon? Ano nag-lead sa'yo sa ganong klaseng desisyon? Tangina, imposible hindi ka aware na sobrang barok mo nun. Nagmukha kang salingkit-kit sa mga contender na all-in. Bukod sa sobrang wak mo, yung presensya mo sobrang boring. Yung accent mo pang call center, dapat intro mo, thank you for calling. Laban ni Batas kay Swave Seva sa Sunugan Araneta Dreams yun. May line si Batas doon na parang tinawag niyang N-word si Swave Seva. Tapos parang alam ko parang sinabi niyang palusot na okay lang tawagin ka naming niga kasi ancestor namin galing kami sa Ita. Accent mo pang call center. Check Bukod sa sobrang wak mo, yung presensya mo sobrang boring. Yung accent mo pang call center, dapat intro mo, thank you for calling. Ano sabihin mo? Di namin kaya yun? Yung mga ganun banatan, di namin maarok? Fuck you, wala akong planong makipagagawan sa titulong barok. Parang ini-interview ng HR, hayop ka. Pero malupit daw yung rhyme schemes. Talaga? Di naman masalin sa kanta. Ultimo producer, sinusuwag kasi yung flow mo sobrang labo. Parang addict na walang pera, di ka makasabay sa palo. Tangina, buti pa si King Prondi. Pinilit lang kahit wak yung beat. Etong putang inang to, kahit maganda yung beat, beat! Tsaka parang naging malupit yung rhyme schemes. Kung yung talunin, nagiging talunin. Yung baduy min, magiging baduy min. Yung Nike Air, magiging Nike Air. Puta, galing sir. Isa din yun sa para napapansin ko kay
ay sa style ni Batas, no? So, wala namang mali. I mean, minsan nakakalito lang kapag hindi swak yung pronunciation ng ano. Kunyari, yung stress ng salitang yung katulad hamunin, talunin, yung mga stress niya, kumbaga, stretch, kumbaga. Yun lang yung pinaka-problema. Hindi ko alam pero dati pa ata yun dahil yung mga sumunod na laban na ni Batas parang hindi niya na masyadong ginagawa yung ganun. Tuloy ko pa ba, Kuya Kems? Kasi minsan naiiba yung laro kapag yung stress ng salita na dilipat. Imbis na sa third syllable yung ganito, yung ganyan, nai-stretch siya. So, yung mas nagiging unclear. Nagiging talunin. Pero wala mali doon, guys. Wala lang. Yung baduy min, magiging baduy min. Yung night ear, magiging night ear. Puta, galing, sir. Tuloy ko pa ba, Kuya Kems? Baka maubos na naman yung battery niyan sa sobrang haba. Para sa bakasing bumilib sa mga schemes nitong mama, kung silang sacrifice lang yung salita, pati yung pagbigkas ng tama, ano? Walang makakataka sa batas, ha? Maghulos dili ka, sir. Mas poser ka pa sa bawal umihi ditong nakasulat sa madilaw na pader. Tangina, 3 beses natin tinalo. Pinalutang ng bata, limit niya. Bukod sa niloloko mo yung tao, puro ka lang yabang buwisit ka, kaka 2 times champ mo, yung talo mo, nag-3-pit na. Gumaganong pa. Piling mo maangas ganyan, tol? Gago mukha kang Mama Jeprox na suki ng ispakol. Parang transitional lockdown papuntang GCQ. Galawan ng batas, tumal. Pwes ngayon papatay ako ng false god, panggap na immortal at kaya ako nandito para pakita na yung batas new normal, ano? Yung batas nyo, tumal. Andito ako para pumatay ng panggap na immortal. Para patayin. At nandito ako para patunayan na yung batas new normal. So, sobrang gandang laro nun. Kasi, di ba yung parang new normal, kumalat yun na term nung quarantine na parang ito na yung bagong normal. Plus, si Batas daw panggap na immortal or false god. Siyempre, pag god din, siya, hindi na mamatay. Pero, papatayin nga raw ni Pistolero yung panggap na immortal. Ang galing parang nagalingan lang ako kasi parang pinatunayan niyang false god si Batas tapos nalaro niya pa yung new normal na term nung panahon na yan. So, ang galing. Batas new normal. Parang may line ako kay Sayad na hindi ko nagamit sa kanya. Parang papasok ka sa aking portal kung saan lahat ay may sayad at mga kagaya mong may sayad. Hanggang tulad mo na sayad dito ay maging normal. Yung normal, pangkaraniwan. Ayun. Galing. Batas, tumal. Pwes ngayon papatay ako ng false god, panggap na immortal at kaya ako nandito para pakita na... Kasi ang pagiging diba, yung pagiging... Galing talaga. Ngayon papatay ako ng false god, panggap na immortal at kaya ako nandito para pakita na yung batas new normal, ano? Ha? Inabot mo yung golden era? Oo, kasi transition, diba? To GCQ. Galing. Daming connecting points. Pwede siya maging triple entendre. New normal, ano? Yan yung hindi masyado na-appreciate sa battle rap. Ang kala lang kung paano husgahan yung lines. Well, hindi naman kasalanan ng tao kasi minsan yung iba lang naman talaga yung may knowledge about this and that. Pero dito feeling ko isa tong magandang pagkalatag. Isang magandang demonstrasyon ng triple entendre. Yung supporting first line, second line, plus yung terms na ginamit. Inabot mo yung golden era? Yung pang niyabang sa lahat? Ba't nung tinapat sa may gawa ng ginto, yung kalawang lumantad?
na tila lumalamon sa kaloob-looban, huwag nang piliting magpakatatag kasi dispalinghado na yung batas, hindi niya magdadaan sa pagpag. Tayo unang banat, Batas, pakinggan natin. Ako kasi, tinutukoy niya dito yung kay Mot gumawa ng ginto. Na tila pangliyabang sa lahat. Ha? Inabot mo yung golden era? Golden era, no? Galing eh. Yung mga simpleng ganun lang eh. Inabot mo yung golden era, tapos napunta kay Mot na gumawa ng kantang ginto. Yung pangliyabang sa lahat? Ba't nung tinapat sa may gawa ng ginto, yung kalawang lumantad? Na tila lumalamon sa kaloob-looban, huwag nang piliting magpakatatag kasi dispalinghado na yung batas, hindi niya madadaan sa pagpag. Tayo unang banat. Hindi na madadaan sa pagpag. So, sobrang ikli lang ng line, ay rounds, no? Nagsimula si Pistolero ng 4:45, natapos siya ng 7:55. 3 minutes with reaction. Ay, hindi halos lang, mga 2:30. So, decent round para kay Pistolero. And, scorean ko yan ng 9.5. Kasi nagpapainit pa lang, parang hindi ka pa pwede mag-score dito ng alam mo yun, agarang 10. So, round 1, Batas. Let's go. Batas, pakinggan natin. Yo! Game? Game! Imposible ko na rival! To squatter! Sumamba lang yan ng finals! Jimmy Butler! Wow! Tangina, ang galing no? Rekta na agad nakakatuwa lang din makita ng parang 2 lines in. Lumaro agad, parang serious na agad, diba? Nothing to play with agad. Tsaka swag yung nakita mo yung rhyming niya, yung proximity ng line. Nitong squatter, Chumamba lang yan ng finals, Jimmy Butler. Halos, lang, sobrang ikli lang ng margin ng per line. Alam mo yun? Indikasyon yun ng marami siyang punchline na handa. Kasi yung iba gagawin pang 4 bars yan eh. Dito rekta na eh. Yo! Game? Game! Imposible ko na rival! To squatter! Sumamba lang yan ng finals! Jimmy Butler! Tsaka diba yung AB pattern? Rival, final. Feeling squatter, Jimmy Butler. Pangalan niya Pistol! Mas bagay na pistol kasi weak rapper! Tangina dehing ka baril bro! Yan dating mo pang ceasefire! Woo! Yung dating mo pang ceasefire no? Parang parang tinatawag siya na girl no? Tinatawag na tomboy. Pangalan, sumamba lang yan ng finals. Jimmy Butler. Pangalan niya Pistol. Mas bagay na pistol kasi weak rapper. Tangina dehing ka baril bro. Yan dating mo pang ceasefire. Woo! Tangina, galing. Christian. Pangalan niya Pistol. Mas bagay na pistol kasi weak rapper. Tangina dehing ka baril bro. Yan dating mo pang ceasefire. Christian Carlo Cañares. Kung battlefield mo flip top, walang bisa iyong atake. Sa lakas kong malagreat God. Di maiiwasan to mangyari. Cheat death, I think not. Patay tong Christian to sa akin. Pag gumera, jihad. Woo! Tangina, wala nang maraming palabok, di ba? Yung iba, aanuhan pa Christian, bla bla bla. Sa kanya, rekta na. Jihad, pumapatay ng mga Christian, mga extremist, di ba?
Tsaka ang ganda ng ano niya, rhyme scheme. Greek God, think not, diba? Tangina. Grabe talaga. Christian Carlo Cañares, kung battlefield mo flip top. Ang galing, ayan yung ano yan yung maganda sa first batch at sa mga nauna. Tingnan mo sila maglatag. The way sila maglatag, name flip na. Last time ko pa to napapansin eh. Like, si Batas, si Balakid, si Sak. Nag-i-start sila always sa full name. Para, alam mo yun, yung taong di naliligaw. Minsan kasi, magsiset up ng name flip, diba? Tapos wala man lang kahit anong context. Kunyari si MCA, meron siyang pangalan na Woodworks, kunyari. Tapos yung tunay niyang pangalan is Walter White. Alam mo yun, Woodworks pangalan niya, hindi naman lahat ng tao, alam mo yun, may alam sa nangyayari. Or alam yung personal life ng mga MCs. So, kilala siya as Woodworks. Tapos biglang out of nowhere, bigla niyang ipapasok Walter White kasi you're Breaking Bad. Wala man lang alam mo yan. Pwede, ihabol. Walter White, yun yung real name niya. Kaso yung, alam mo yun, yung pwedeng maging impact kung alam lang ng tao yung nilalaro mo. Kaya pansinin mo. Pansinin nyo lang kung paano siya Jimmy mag-set. Butler, tangina dehing ka baril, bro. Field mo flip top, ceasefire. Christian Carlo Cañares, kung battlefield mo flip top, walang bisa iyong atake. Sa lakas kong malagreat God, di maiiwasan to mangyari. Cheat death, I think not. Patay tong Christian to sa akin pag gumera jihad. Tsaka pansinin niyo yung ano niya, ABCD pattern. Kung ilan yung pinapatama niyang meter. Tsaka syllables at tsaka rhymes na ano pinapatama niya. Ang dami. Atake sa lakas kong malagreat God, di maiiwasan to mangyari. Cheat death, I think not. Patay tong Christian to sa akin pag gumera jihad. Tapos Tondo represent, yan lang ang kaya niya iyabang. Role model asong salonga, lifestyle nila gangstahan. Pero si Vice ganda taga dun yun, at di yun tigas-tigasan. Patunay na di porke taga Tondo sanay sa sapakan. Tangina. Ang ganda lang ng analogy niya, you know? Taga doon din si Vice ganda. God damn. Yeah, kaya kung to ay basketball, Yeah. hindi porke taga Tondo sanay sa sapakan. Yeah, kaya kung to ay basketball, matik tol, yung taas ko parang boban. Ikaw na nga yung fun guy, sabay ako yung boardman. Yung poetry in motion, yung flow ko, pang pick and rollan. James Naismith, yeah, that's right, bitch. Akong kilalanin ng Jordan. God damn! Parang binibasic lang ni Batas, pare. Ayun yun pala yung, di ba, gift and curse ang pagtodo sa isang bagay. Pagpalit ng image. Yan ang gift naman nun. Kunyari, ayoko magtunog narcissist. Kunyari, holorhyme. Hinihate nila kasi nga, bumababa yung, lumalayo, hindi nagiging clear yung mensahe. Pero, nag-work pa rin siya sa akin throughout my career at hanggang ngayon gamit ko pa rin ang holorhyme. Ang nakikita ko dun is, parang, once na nag-start ka ng pinakamahirap, parang problema lang yun, start ka na sa pinakamahirap. Tapos, alam mo yun, lahat ng matitira doon madali na. Kunyari, yan, yung ginagawa ni Batas, nag-start siya ng ganyan, kailan? Kay Dopey. Nung, ano niya, parang nasa highest setting. Mula sa binibasic niya dati na wordplays at saka sa angles, talagang, dati, wordplay angle, multis lang nga meron siya. Ngayon, almost holorhyme na yung ginagawa niya. Because nira-rhyme niya lahat. Plus, lahat may punch, lahat may sundok. Nag-start siya kay Dopey ng ganyan. So, highest level na agad. Hanggang sa nasanay siyang ganon lagi. At yun yung gift nun. Curse nun is, hindi ka mag-gets, hindi ka maano. Pero yung gift is, binibasic ko na lang kasi sinanay ko sarili ko sa gantong difficulty.
So, tignan mo yung kung paano niya ginagawa. Pustahan tayo. Pag sinusulat niya, isang bagsakan na lang lahat. Wala nang dito, ganyan. Siya, binibasic niya na lang. Na di porket ang atundo, sanay sa sapakan. Kaya kung to ay basketball, matik tol, yung taas ko parang boban. Ikaw na nga yung fun guy, sabay ako yung boardman. Ganda rin no? Yung parang, hindi lang siya nagre-reference about something or basketball or parang rin siya, nagsasabi rin siya ng totoong nangyayari. Yung parang si Pistolero, isa siyang fun guy. Tapos siya, bored man. Alam mo yun? Parang sinasabi niya na mas entertaining yung kalaban. Parang boban. Ikaw na nga yung fun guy, sabay ako yung boardman. Ito'y poetry in motion, yung flow ko, pang pick and rollan. James Naismith, that's right bitch, akong kilalanin yung Jordan. Sa PBA, ikaw yung DGK, dirty ghetto kid, kaya huwag ka sa akin mag-angas. Kasi di ka naman talaga rapper piece. Wala ka naman basbas. Aray ko. Nung era na yan yung time na alam ko issue yung sa Donggalo at sa mga rapper na parang biglang nagkaroon ng authority na i-check kung bakit by basbas ka ba? Kaya mo bang panindigan yan? Diba? Omar, may tropa ako taga Saudi. Yun. Mas mukha ka ng tibong na kami yung motorsiklong walang angkas. Etong si Pistol sobra sa pulbura kasi yung putok niya ang lakas. Hindi ka talaga marunong mag-rap. Mahilig ka sobra sa pulbura, no? putok niya ang lakas. Hindi ka talaga marunong mag-rap. Mahilig ka lang mampaya. Yung intro music mo ang whack. R&B yan na kanta. Wala ka pa. Music intro mo ang whack, R&B yan na kanta. God damn. Yung intro music mo ang whack. R&B yan na kanta. Wala ka punchline sapagkat linya mo panay lang amba. Pagiging baril mo ay panggap. Magaling ka lang sa banta. Kaya don't talk the talk if you can walk the walk, sir. Magaling ka lang agad. Linya mo panay lang amba. Pagiging baril mo ay panggap. Magaling ka lang sa banta. Kaya don't talk the talk if you can walk the walk, sir. Me, I can go the distance, plus can walk on water. Woo! At saka, ang pagiging God complex kay Batas babagay. Why? His name is Batas. Ako ang Panginoon sa... Di ba? Yeah, yung pagiging God complex at saka... Alam mo yun? Yung God mode niya parang... Minsan kasi, out of nowhere, nagkakaroon ng ganyan yung isang MC. Magiging straight to the point. Tapos biglang lang magiging selfie bars without context. Lahat tayo nararamdaman yan, lalo na kapag nag-Bible study. Marami kang alam about sa reference ng Bible or sa mga laro na tulad ng God of War. Basic concept of God. Pero sa kanya kasi babagay dahil meron siyang tag na ang pangalan niya is Panginoon. You walk the walk, sir. Me, I can. Don't talk the talk if you can walk the walk, sir. Me, I can go the distance plus can walk on water. Aray ko, grabe. Me, I can go the distance plus can walk on water. I bring the hardcore shit, ikaw pang acoustic cover. Kada letra mo kain, parang Cookie Monster. Kaya, kahit ano pang ambagan nyo, Sesame Street. Hindi kayo makakasabay, chong. Kasi ang kinikilala ko lang na bayaw ay si Jun Sabaiton. Jun Sabaiton. Itong si Jun Sabaiton. The Explorer. Pistol, Little Mac, tas kaharap si Mike Tyson. Kahit gumaling siya, sumapak, ako pa rin yung pang-icon. Woo! God damn! Nakakalunod, no? Sunod-sunod yung punch na parang di ka pa tapos mag-react sa isa. Masyado pang malakas yung iniiwanan niya, tas may malakas pang susunod. So,
Talagang parang ikaw yun nasusuntok at nahihilo. Shit, grabe. Ito ay si Jun Sabayton. Etong si Pistol, Little Mac, tas kaharap si Mike Tyson. Kahit gumaling siya, sumapak, ako pa rin yung pang-icon. Yeah, pricing versus 3GS. Hardcore versus comedy. Sermon na... Tangina, nakaano pala ako. Mike Tyson, pare. Sakto. Tyson, kahit gumaling siya, sumapak, ako pa rin yung pang-icon. Yeah, pricing versus 3GS. Hardcore versus comedy. Sermon namin, Anton LaVey, yung inyo pang-humili. Shit. Anton LaVey. Alam ko yan ng... Hindi Antichrist. Ano siya? Satan. Satanist. Meron siyang parang Church of Satan. Na ano ko yan dati sa ano eh. Kaka-deep dive ko nung parang Hotel California. At sinasabi nila sa art cover ng Hotel California, nandun daw si Anton LaVey sa taas ng anong yan. Picture na, ay sa art cover na yun, siya daw yung nakasilip dun. Well, ang Hotel California naman is about hell. Diba? Tangina, grabe yun. Tsaka ang ganda eh, parang nagme-make sense at hardcore versus comedy. Tas second stanza is naka-connect pa rin siya sa kung paano na-structure yung one. Pricing is sermon namin, Anton LaVey. Yan yung first part. Naka-angkla pa rin siya sa first part ng first bar. Tapos, sa inyo pang homily. God damn. But, mas malakas ang homily. Hindi, joke lang. Labas ang paniniwala natin dito. This is comedy. Sermon namin, Anton LaVey, yung inyo pang humili. Kung kayo hip-hop for life, we ready to die like B.I.G. Kung kayo produkto ni Andrew E., kami yung sa Pamilya D. Pamilya de Magiba. Grabe. Yun ang magandang ano. Sinasabi ko yan sa webbing eh. Kaya meron akong ABC pattern at ABCD pattern. ABCD pattern is parang ganito kay batas. Parang may part A na kung saan lahat ng part A ng 1, 2, 3, 4 line ng bar is connected sa A, B sa B, C sa C, D sa D. Yun ang perfect na ano, webbing. Tangina, hanggang pagbaba, di ba? Parang hardcore versus comedy na naka-structured talaga. Hindi siya nalalayo sa B.I.G. Kung kayo produkto ni Andrew E., kami yung sa Pamilya D. Kaya sige repa. Kayo na ang kuwela, ang benta sa masa. Kayo na din ang good vibes, nagbibigay tunay na ligaya. Yan ay tuloy-tuloy nyo men, hangarin nyo naman ay tama. Kasi kami din naman ang gugustuhin kapag hindi na sila bata. Damn! Yun ang sinasabi ko. Sinasabi ko, pare. Pag nagsawa ka na sa mabababaw na kata, including chismisan, controversies, and comedy, babalik at babalik ka pa rin sa... hindi ka babalik. Dadating ka na sa point na maghahanap ka na ng depth, ng lalim, ng puso, ng abstract mula sa concrete. Alam mo yun, parang meron kasing rap na skills lang eh. May ganun. May rap na skills lang. Yes, pwede kang maging pinakamagaling sa skills, pero yung hindi nakaangkla sa puso mo. Alam mo yun? Meron kasing message na lalabas lang kapag galing na sa puso, guys. So, dito, pinapakita niyo yung kaibahan ng rapper sa talagang poet. Yun nire-respect na yung art. Well,
maganda naman yung ginawang pasehan ni Batas doon na parang, yung tulad ng sinasabi ko na, comedy and bars ay parehas lang ang difficulty. Same structure, pero magkaibang context. At dito, umoverboard pa si Batas doon na parang, alam mo yun, meron akong isang barahan na masasabi kung hindi parehas ang difficulty ng bars at jokes. And nagme-make sense din yun. Ganda. Pero swerte ko dahil ako, bata pa lang ako, nakita ko ng, alam mo yun, naging fan na ako kahit bata pa ako ng mga ganyan, ng mga left field, ng mga malalalim, ng mga puro bars, mga lyricist. Yan. Round 1 ni Batas, bigyan ko yan ng 12. Pare. 12. Sobrang flawless, sobrang natural na. Kumbaga, dati, meron pa akong masasabi sa style ni Batas nung nag-transition siya, yung nag-double, nag-back-to-back champ siya. Ngayon, parang hindi. Ngayon sa napapanood kong to, parang, sobrang, wala na siya yung, yung mga ini-stretch na syllables para lang mapasok sa rhyme scheme. Grabe. 12. So, round 1 kay Batas yun. Still, good round yun para kay Pistolero. Round 2, Pistolero. Time! Andiyan nata talaga ako, naririnig ko yung goddamn kasi ako yung nag-goddamn lang sa mga laban. Damn! Pag naririnig mo yung mga yun, walang ibang gumagawa nung kundi ako lang. Damn! So, saan na tayo? Round 2? Round 2, Pistolero. Let's go. Nagugustuhin kapag... Tanginang mukha ni Pistolero yung para naguguluhan. What the fuck? Time! Ayun lang yung Batas. Putang ina, di masakit. Bukod sa mukha kang hinlalaking galit, mukha kang bumbilyang may damit. Ang inang talino ni Pistolero doon, pare. Nakuha niya yan sa parang sa pader ng barracks doon. Tang ina talaga. Galing, tang ina. Ayun na, kita mo yung board doon sa Bukod sa gilid. mukha kang hinlalaking galit, mukha kang bumbilyang may damit. Tangina talaga ng galing Tangina galing mag-ondas pati yun. Bars ng bars, putang ina. Sobrang feel na feel mo. Ako daw si Cookie Monster, oo, bibigay ko yung unang L mo. Ooh! Napagano. Ibigay ko yung unang L mo. Sesame Street. Lala. Tangina. Galing. Tanginang laban, the best. Ako daw si Cookie Monster, oo, bibigay ko yung unang L mo. Sabi ka ba, damn, nigga. Pero seryoso, men, Mark, parang mas malakas yung mga naunang role. Ito yung laban ni Price Tag at ni Batas yung bumulong siya sa Batas. Mas maganda mo. Thanks, Mark. Tangina talaga. Ang galing ni Pistolero sa placing, hayop. Mga adlib na. Yun yung respect ko sa 3GS. Sobrang galing nila pagdating sa stage, pare. Sobrang natural. At kahit sinong kausapin mo sa kanila, kahit plastic man o tropa talaga, putang ina, nakakatawa talaga sila, men. Magaling sila. Baga gusto mong mag-lockjaw, putang ina, sila yung sila yung hanapin mo. Kahit sa normal tang ina.
Bastos yun yung nagdadema Nico dun sa likod. He really meant it. Pero seryoso men Mark, parang mas malakas yung mga naunang bro. Tanginan to! Nang laban nila ni Jeking, dinamay pa ako. Kitang-kita naman nalabat sa yung mga pinagagagawa mo. Ako daw yung tunay na syota ni Luxuria. Kung wari ka ba kalbo? Tropa mo na nagsabi si Luxuria, type mo. Panoorin nyo, Pistolero versus Luxuria sa round 1. Yung motibo mo litaw. Nung sinabihan ko mag-GGR si Luxuria, ang lakas mo sumigaw. Alam niyo Lolo, pag malapit na yung araw ng pensyon, ganun yun. Kaya kung dede na yung mababatas, yung pagiging sinungaling mo talamak. Alam naming ultimate fetish mo yung mga mukhang nanay na walang anak. Putang ina, ang galing, tang ina, shit. Alam namin fetish yung mga mukhang nanay na walang anak. Tang ina mo, fuck, galing. Tang ina. Kay batas lang yun pwede magamit eh. Tapos napasok pa si Luxuria. Tangina talaga. Nakita mo yung setup pare. Ang galing. Yung pagiging sinungaling mo talamak. Alam naming ultimate fetish mo yung mga mukhang nanay na walang anak. Kasi hardcore to sa batas. Gusto niya yung sumasabay sa rakrakan. Ayaw niya nung babaeng nagtetwerk, ang hanap niya kaislaman. Putang ina. Shoutout kay sa grupo ni Batas. Alam ko Supremo ata yung grupo niya. Ano din siya, brutal. Hindi ko alam kung brutal death metal din, pero alam ko na sa isang field lang kami ng music pagdating sa rock, dahil nandun din ako sa rock scene na kung saan mga tropa niya, mga nakakasalamuhan ko rin. At nakakatawa yun dahil parang yung point niya na ayaw niya nagtagtatork, gusto niya nakikipag-islaman. Ang ina. Check niyo mga pag nakita niyo yung mosh pit ganun na ganun. Sumasabay sa rakrakan. Ayaw niya nung babaeng nagtetwerk, ang hanap niya kaislaman. Kaya dinadaan na lang sa mga asar yung feelings na di maikibo. Di ba nung sinisibak siya ni Plasma, nakapila ka sa pinto? Pinag-along excitement at kaba habang nag-iintay namumutla. Yung atheist na padasal na sana maupuan din siya sa mukha. Aray! Paggago talagang utak ni Kuya Christian. Puro katarantaduan. Hayop. Shit, sumakit ulo ko Masyadong magulo tong laban na to. Puro katarantaduan. Pero estilo niya daw pang kabaliban. Mas gumagaling kapag walang ibang tao, Totoo ba yung batas? Di ba dati puro pambubuli ka lang at pag-aangas? Pag may palag yung kalaban na ayain ng suntukan sa labas, tas ngayon umi-skin bumabars. Na dumami na malakas, kaya mapadyos man o batas, hindi bagay sa'yo ungas dahil para patuloy sundan ng tao, ikaw pa yung unang nag-adjust. Di ba? Alam na lahat ng tao dito na gusto mo ikaw yung kontrabida sa madla. Yung tipong kupal, walang iya, basta lahat ng masama, ultimo sa pagpili ng kagrupo. Ayaw mong malamangan ka. Yung miyembro makakalimutin, yung leader sobrang tanda, tangina. Galing. Magulang ka pa sa magulang, tangina mo ang lolo mo. Pag-usapan naman natin kung paano siya minsan binuwat ng kagrupo mo. Ay, to. Yo. Mo ang lolo mo. Pag-usapan naman natin kung paano siya minsan binuwat ng kagrupo mo. Way back wala pang uprising na nakadagdag sa resume ni Gago. Sobrang daming utu-utong fans kaya ang dali niyong naloko yung tao.
May tropang pasimpleng bumubuhat sa pangalan ni Batas at Campo, kaya believe ako sa tiyaga mo. Congrats, Flip Top Observer. Ito yung pinaka-successful sa lahat ng pinaggagawa mo. O, bago natin tuloy, pakita mo sa kanila. Ayan ha, ang puki ng ina niya. Ang Flip Top Observer, no? Laking issue niyan dati na parang kahit sila Looney galit yan na parang ayaw mo pakita mukha mo, so either takot, alam mo yun, takot kang ma-personals o hindi ka pa nakakasampa ng entablado. Parang yun yung ano nila eh. Well, may point din naman talaga sa totoo lang. Yung parang hate na out of nowhere kasi parang pag hinate mo yung isang MC ng talagang wholehearted mong hinate yung isang MC, para mo na rin question yung pagpili ni Arik sa MC yun. Baga kung siya nakikita niya yung potential, tas ikaw na parang wala kang, ano ba tawag dun? Wala ka pang experience or wala ka man lang alam sa kulturang pinapanood mo, tas nag-spew ka ng hate. So, parang sino mas valid sa dalawa? Yun ang hate na walang alam or yung taong namili sa MC na to? So, yun yung siguro kinakainisan nila kay Flip Top Observer. At the same time, nagtuturo lang naman si Observer ng mga pwedeng gamitin. Dahil para patuloy sundan ng tao, ikaw pa yung unang nag-adjust. Di ba? Alam na lahat ng tao dito na gusto mo ikaw yung kontrabida sa madla. So, parang ano nga pala, parang tinuturo nila dito, it's either apok daw yung Flip Top Observer or close friends nilang lahat. Isa lang doon, parang gano'n. Kung malamangan ka, yung miyembro makakalimutin yun pa sa magulang, tangina mo ang lolo mo. Pag-usapan naman natin kung paano siya minsan binuhat ng kagrupo mo. Way back wala pang uprising na nakadagdag sa resume ni Gago. Sobrang dami utong fans kaya ang dali yung naloko yung tao. May tropang pasimpleng bumubuhat sa pangalan ni Batas at Campo, kaya believe ako sa tiyaga mo. Congrats, Flip Top Observer. Ito yung pinaka-successful sa lahat ng pinaggagawa mo. O, bago natin ito, ipakita mo sa kanila. Ayan ha, ang puki ng ina niyan. Yan. Ayan yung mga patunay. Tingnan nyo kung makulit. 25 questions about batas. Nung walang pumansin, kinabukasan, shiner nyo ulit. Diba? O, tuloy ko pa ba? Diba? Meron kang tagapagtanggol, tagapagpaliwanag ng kagaguhan mo sa masa. Sinubo na lang ng pinit kahit di pasok sa panlasa. Palibasa pabor sa'yo, kaya prinsipyo di gumana. Kaya wag mong sabihin sa aming personal niyang salobin yun. Kung ikaw yung unang kumakabig sa bawat komento niyan opinyon. Grabe magpabango ng pangalan dahil pasasabak sa eleksyon, pero saan pa magtikom? Kung sobrang nabango, ang sakit na sa ilong, ano? Tuloy ko pa ba? Ang ganda ng sobrang bango, sobrang sakit na sa ilong. Galing eh. Ha? Baka bukas pa matapos sa aking pyesa, hayaan sumingaw yung nabubulok hanggang sa yung langaw ay magfiesta. At kung para sa'yo, wak yung mga gumagawa ng ganyang eksena, ayoko lang lamunin ng sistema. Sadyang mahirap daw sumalungat sa batas, kaya kailangan matibay yung ebidensya. Ang hirap ng ganong line sa sobrang ikling. Ayan yung mga line na ano yun, no? Kailangan precise at saka mahaba. Ito yung mga need ng long setup na yung paggagamit ka na ng batas, kailangan batas malakas dapat yung ebidensya. So, ako nabitin kasi parang, alam mo yung third round ni EJ Power na kung saan nag-exhibition siya about sa dark humor. Parang ang ikli kung titignan kasi parang minsan yung concept na ganyan need ng full round. So, pero ako, sobrang ganda ng round 2 ni Pistolero. Natawa ako ng sobra and ang galing ng mga silip niya. Bibigyan ko to ng 10 or 10.5 para sa akin dahil kung sa big stage din to nangyari yung laban na to, feeling ko sobrang ingay ng tao. Ganda ng pyesa nila parehas. So, round 2 tayo ni Batas. History repeats itself. At ahon 8 ang proheba. Effective ba ang pistol? Hindi. Na twist of fate sa lanseta.
Uy, shoutouts. Naglaban na pala kami ni Kuya Pistol. Effective ba ang pistol? Hindi! The twist of fate na proheba. History repeats itself. At ahon ay na proheba. Effective ba ang pistol? Hindi! The twist of fate sa lanseta. Pag nag-aim, walang kwenta. Lalo kung close range na ang gera. Patalasan lang ang laban. At akong blade ng Hinebra. Perfecto kada linya. Perfecto kada angle through that. Kada linya naka T-square. Ako T-square pinakamagaling. Naka T-square pa yun. Ang galing. Angle through that. Kada linya naka T-square. Ano bang course ni Batas? But may ganun siyang mga may ganun siyang mga Linya. Perfecto kada angle through that. Kada linya naka T-square. Ako pinakamagaling na tiga-sukat. Silbi ko parameter. Even if I rub your pussy. galing. Oo, si Batas nga pala, taga-sukat pa rin niya. Ang galing, di ba? Taga-sukat. Parameter, tapos ano, Nakati Square. Oh, shit. Ang galing. Ano reminds me of, line niya ay kay Fuego. Kaya ka MC, hindi dahil sa mukhang karpintero. Tinawag ka tang MC kasi ikaw ay taga-pako. Katulad din ng yung niya, yung template niya dito at pattern do, taga-pako. Tas dito naman taga-sukat. Mikita mo talaga parang science. Naglalaro na talaga si Batas. Perfecto kada angle through that. Perfecto kada linya. Perfecto kada angle through that. Kada linya naka T-square. T-square. Ako pinakamagaling na tiga-sukat. Silbi ko parameter. Even if I rub your pussies the wrong way, parang makuko na finger, mapapawaw pa rin kayo sa aking nature boy pang Ric Flair. Woo! Sayang, sana niya na. Nirekta niya ng woo! Finger, Ganda. T-square, Ric Flair, tas makukong na finger. Even if I rub your pussies the wrong way, parang makuko na finger, Rub or rap? Rub ata. parameter. Even if I rub your pussies the wrong way, rub. parang makuko na finger, mapapawaw pa rin kayo sa aking nature boy pang Ric Flair. Yeah. Sila, Shernan, Romano, Jonas, pati yung J. King. Napektosan no sinargo, ganun ako pumblazing. Tangina. Napektusan nung sumargo. King. Galing. Napektosan no sinargo, ganun ako pumblazing. Parang bisita kada buwan, bawat isa ay tinagusan. 3GS kasama ka, para sa akin first five na talunan. Kasi may supremacing word pa sa name nyo. Kasi sagad ka nga bro. Di bayaw ang third generation. Ang tawag dyan apo. Eto di mo makita muta sa mga malabong matabo. Panay lait kay Luxuria, pre, magkamukha kayo. Bakit? Ano bang akala mo? Inang ganda niya maglatag, pare. Diba? Hindi pa rin lazy writing. Ang third Tsaka yung evidence, talking about evidence, diba sabi ni Pistol, parang ebidensya, ito naglalatag per line. Ganun kalakas yung evidence na nilalatag ni Batas. word pa sa name nyo. Kasi sagad ka nga bro. Nagusan. 3GS kasama ka, para sa akin first five na talunan. Kasi may supremacing word pa sa name nyo. Kasi sagad ka nga bro. Di bayaw ang third generation. Ang tawag dyan apo. Eto di mo makita muta sa mga malabong matabo. Panay lait kay Luxuria, pre, magkamukha kayo. Bakit? Ano bang akala mo? Habulin ka dahil to sa looks?
Mas mukhang habulin ng pulis yung itsura mo na tus. Tangina kantado ka, sana ikay mahulog sa bus. Woo! Ang ina mong tado ka, sana mahulog ka sa bus. Woo! God Kasi Brad, damn. mas mukhang may sex life pa sa'yo si Lux. Tapos yung battle niya ni Mario, inakusahan mo siya na gobas. Medyo fishy material mo. Parang taga na botas. Ginamit mo angle ng Fishy angle mo, tagab na botas. material mo. Parang taga na botas. Galing. Ginamit mo angle ng bato na sobrang habang oras. Ba't kaya alam na alam mo lahat ng sintomas? Gago ka, Kuya Christian, ha? Ha? Galing ng ano. Nahilig si Batas sa ganyan, yung parang, ba't trip na trip mo tong angle na to? Diba? Katulad kay Tipsy, alam ko na, ano niya, diba? Na-check niya rin si Tipsy sa mga ganyan. Damn. Sobrang habang oras. It's more like ano eh. Yung pinakamababang tingin nila is yung weak punchlines or few punchlines, ilang angles lang. So, yun yung sinasabi kong puro 4-bar setup. Next doon is yung tingin ng mga tulad ni Batas na kayang mag-create ng something out of nothing na mga laro at saka lines is yung puro ka-angle ng ganito, puro ka-angle ng ganyan. Yung puro angle lang. So, may susunod pa dun na parang si Batas, kaya kong laruin yung pangalan mo lang, kaya kong laruin yung ganito mo, yung mga weak points mo as pagiging makata or yung paninindigan mo as at mga prinsipyo mo as gantong tao, di ba? Galing. So, nung huli parang yung mga mahilig sa 4 bars tas pinapalabnaw is natalo ng 2 lines, 3 lines na puro angle, maraming angle. Tas yung parang latter part naman ng puro angle is puro ka angle, puro ka ganito. Kaya mo bang makipaglaban sa akin ng balagtasan lang itself? Diba? Galing, puki ng ina. Kaya alam na alam mo lahat ng sintomas. Ang ebidensya, check ang letra. Galing lang to sa'yo. Ang isda na uhuli sa bibig at sa net, sobrang sure ako. Alam mo kung ano mas matindi at mas nakakagulat, bro. Akalain mong nag-apply din to kahit sa baboy ramo. Pero, ika nga nito pa. Nag-a-apply din to kahit sa baboy ramo. Di lang sa isda. Ano mas matindi at mas nakakagulat, bro. Akalain mong nag-apply din to kahit sa baboy ramo. Pero, ika nga nito pa. Only God can judge us. So, ba't di mo yung tularan? Kasi pagiging Christian mo, panjakas. Sobrang bobo lamang. Nasa palad ang sagot at useless na tong hulaan. Kasi dito punchline, to'y sampal ng katotohanan na problema yan minsan ng isang Christian na mawala sa katwiran. Panghusga kay Fukuda, isa yung kamalian. Iba man paniniwala ng lahat, normal pa rin ang kapatiran. Atheist na ninong sa anak, ganyan pag magkaibigan. Bang, 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 bang. Ganyan pag magkaibigan. Tanginang galing. Tanginang galing. Fucking hell. Tanginang. Titong-tito talaga yung ano. Tatay bars yun, pare. At when I say tatay bars, ibang knowledge ng pagiging tatay, pare. Kita mo kung paano niya vinalue yun. Labag man sa ano mo yun. Like, why kailangan madugo? When I say dugo, parang why kailangan tumagos sa personal pambuhay kung ang laban natin is rap. Yun yung sinasabi ko na kung magkaibigan na magkalaban, pwede pa rin naman maging
maduguan laban, walang binabanggit na yung anak mo, yung asawa mo, yung nanay mo, yung, alam mo yun, galing. Masyado na mature si Batas para dito, pare. Galing. Kasi pagiging Christian mo, panjakas. Sobrang bobo lamang. Nasa palad ng sagot at useless na tong hulaan. Kasi dito punchline, to'y sampal ng katotohanan na problema yan minsan ng isang Christian na mawala sa katwiran. Wala, 'di ba? Wala sa katwiran. Kay Fukuda, isa yung kamalian. Iba man paniniwala ng lahat, normal pa rin ang kapatiran. Atheist na ninong sa anak, ganyan pag magkaibigan. Yeah! You can settle the difference, differences, magkakaiba tayo, and still, magbo-boils down yan na may kagalitan man ako sa'yo, still nandito pa rin ako para sa'yo, at iisa lang ang meaning nun. Kaya kung may barel ang pagkasinto, ikaw yung automatic. Kasi malamang isa sa mga pamangkin mo, ang ninong si Arik. Wakas bitch yung pagka-pistol, parang Lito Lapid. Pistolero. Baka stilong delo kasi hindi ka laugh trip. Damay na naman. Damay si Delo doon sa final bar na yun. And man, shit. Ang hirap iskoran nito. Magiging fair ako kay Pistolero, pare. Shit. Gusto ko bigyan si Batas ng... Gusto ko gawing tie tong second round. But yung point ni Batas dito napakaganda. Naging sermon nga lang yung dating para kay Pistolero na nagpatawa, man. Na yung patawa niya sobrang creative din and ang ganda ng mga bago niyang joke. Gusto kong Pistolero sana piliin ko dito, pero pagdating sa nakikita ko ngayon, pwedeng speaking of father na alam mo, wisdom tsaka knowledge, pare, gusto kong itay. Kasi papahanap mo. Hindi, joke lang. Gusto ko siyang itay yung round 2 na to, or slightly Pistolero dahil sa mga bago niyong jokes about kahilig ni Batas sa nanay. And plus points din para sa wisdom na binahagi ni Batas dito. So, round 2 gusto ko mang itay dahil papahanap ko. Pero bigay natin to ng slight kay Pistolero. Dahil ang laban to, classic, and both naman nagagawa yung job nila. So, round 3, Pistolero. Happy New Year. Tayo yung banat, pangyo natin. Di ka lap trip. Putang ina, daming talsik. Yeah. Yeah. Mas may sex life pa daw si Luxuria sa akin. Sinabi niya yan. Ang tanong, Batas, bakit mo alam? Hey. Diba? Tapos tinanong din siya ni J-Skill. Sabi ni J-Skill sa kanya, Batas, anong kaibahan ng burat ko sa mukha mo? Sabi ni Batas, ang baho niyan. Kaya nga nga. Seryoso ka, boy? Sige nga, usapan lalaki. Bakit may namoy? Tsaka amoy-amoy lang ba talaga? Di kami maniniwala na amoy-amoy lang yan, Batas. Ano yan, amoy-amoy lang dapat, tapos tumulas? Pero napakinggan niya yung intro song niya kay Tipsy B. Sabi niyo, maging makata sa Pinas, lahat ikaw ay gusto at pinaka-idolo. Sagurado din nila mga liriko mo, tigil-tigilan niyo ako sa inyo na yung titulo. Shing! MR! Baduy! Tangina mo, umabot ka ng 10 years dito, tapos yung pagsikat, di mo naging ambition. Ba't pinapaulit-ulit yung 2 times jump kung ayaw mo ng recognition? Diba? Pinangalanan yung sariling Diyos, Panginoon, pero ayaw sa title. Teka, parang may mali dun. Kala ko ba purong metal, ba't green day yung soundtrack, walking contradiction? O ano? Ayaw sa showbiz, Ang galing. pero vloggerist na Galing ni Pistol dun. Tangina. Yan yung classic Pistol. tradiction. It's not playing. Not playing anymore. Parang may mali dun. Kala ko ba
purong metal, ba't grinda yung soundtrack? Walking contradiction. O ano? Ayaw sa showbiz, pero vloggerist na din. Kaya na meron siyang segment na pinamagatang pag-usapan natin, pare. Kung saan guess niya yung dati niyang nakalaban, para panoorin yung laban kung saan sila nagdikdikan. Wala lang, gusto ko lang sabihin na ang cute mo makipagplastikan. Ang ganda rin nun yung pag-usapan natin, pare. Ang gandang ano din nun ang tawag doon, segment ni Batas yun. So, check nyo rin pala yung labanan pala to ng dalawang puta. Ngayon ko lang to napansin, dalawang nagre-review ng mga battle. Shoutout sa Peace Talks at saka sa basehan ng bawat hurado. Check nyo yan. Tangin na yan. At alam ko kanina mo ba inaantay na idamay ko nanay mo. Pero wag mo kong ikaya sa iba. Wala akong planong kumantot ng matanda, masaktan lang kita. Kori ang puta, kantot nanay. Pag wala nang sinisigaw yung crowd, yan yung palaging bungad, bro. Ginagawa mo ba talaga yan para maging walang iya yung sulat? O yan na yung pinakamasakit na kayang sabihin ng konyong katulad mo, ano? Diba? Basta masakit ka, huwag kang feeling gago. Lumaki ka sa bahay na maraming katulong, tas yung sala nyo may piano. Ang ina, lumaki ka sa bahay na hayaya, tas sala nyo may piano, goddamn. Legit. Ako talaga from the streets, sobrang legit kung umarte. The fact na galit ka sa squatter, patunay na hindi ka umalye. Ako, wala akong gang. Putang ina, di ko na rin naging ambition. At mas gugustuhin ko na yun kaysa maging super gangster sa subdivision. Kakilan to? Dahil sobra yung insecurity sa sarili, kaya ganyan yung pinapakita sa laban. Baka sakaling may makumbinse yung pagtatapang-tapangan kung wari pang galit sa nagtatahulan. Parehas lang naman kayo ng galawan bukod sa punong-puno ng hatred at kinakalaban. Di ba galit ka kay Looney? Kasi kahit ikaw yung 2-time shock, siya yung pinagsisigawan, galit ka sa comedy, sa labrak, etc. Basta para sa'yo, walang kapararangan. Pag yung rapper maugong, sell out na agad sa larangan. Pero nung laban mo kay Range, kitang-kita yung ngiti ng muling makatikim ng palakpakan. Kahit batin mo na marami mo yung hindi nakakaintindi sa yung pinaglalaban. Ngayong galit ka nga ba talaga sa mga taong hindi ka dapat hangaan o galit ka lang sa mga gumagawa ng mga bagay na gusto mong maranasan. Sagot! Woo! Di ba ako tapos mo yun? Diba? Alam kong di masama kung di ka pa kontento. Pero di yun yung kadahilanan. Tuluyan ka nang naiwanan ng mga dating kasabayan, hindi pantay sa timbangan, effort mo at yung pangalan, walang rapper na rumirespeto sa'yo sa labas ng ganitong rarangan, hindi bilib sa'yo, ultimo kaibigan mo't ka mag-anakan, kaya tumatanda ka na, may gusto ka pa rin patunayan at yun ang katotohanan. Tangina. Diba? Pero chinata ko nito. Sabi niya, wala daw tamayan mamin. Pero syempre, kinausap ako bilang tao, kaya narespeto ko na din. Alam mo kasi kung saan ako magaling, pero di ko inasahan darating na yung nagsisiga-sigaan pa dito yung matatakot sa mga kaya kong gawin, kaya putang ina yung partida pinalagan. Pero mali ka ng sinukat na kakayahan. Kung tingin mo'y pistulan akong naputulan ng paanan, putang ina batas, buong buho kitang hakbangan. Tayo mo rin para, Batas, pahinga natin! Ganda na round 3 ni Pistol. Pero hindi niya na-end ng maayos, feeling ko. Kasi parang wala ka naramdaman na ender. Pero para sa akin, yung ni Pistolero dito, yung round niya, bibigyan ko yun ng 9.5 ulit. Maganda yung angles, pero maganda rin yung points, pero hindi siya sapat para hindi, round 3 kasi. Iba ang round 3. Iba yung judging sa round 3. Lalo na sa small settings. So, pag big settings yan, big stage, yung round 3 given eh. Pag napagod yung 1 at 2, yung 3, kung sino na lang yung pinakamaraming suntok na papasok. But dito kasi, nasa small room, kaya iba yung, iba yung judging dito. But still, bibigyan ko pa rin yun ng 9.5 or 9. Dahil lang parang minamadali niya tong round na to. Titignan ilang minuto yan. Nag-start siya ng 8:15. Natapos siya ng
di na-elaborate ng tama, yung tao hindi rin makareact. Or kasi nasa medyo real talk na talaga siya, parang ganun. Kine-question niya about street cred ni Batas eh. And yung lifestyle niya, pati yung angulo niya lagi sa battle. So 9.5 katulad to ng 1 ni Pistol. So yun. Round 3, Batas. Ako'y destined maging malaki na star. Pang showtime parang Magic and Jabbar. Bawat karera, birit lang ay raise the bar. Magic Johnson at Jabbar, Karim Abdul-Jabbar. Parang Magic and Jabbar, malaki na star. Pang showtime parang Magic and Jabbar. Bawat karera, birit lang ay raise the bar. Tangina, mas driven pa sa rent-a-car. Tangina, ang basic pero ang lakas, mas driven pa sa rent-a-car. Woo! Damn. Shit, lakas nun. Doon ako nabibilib talaga sa mga simpleng out of nowhere, tangina. Pa, Nero, tangina, mas driven pa sa rent-a-car. Kahit pa, Nero very far. Matik din, pirma ko ang tatatak. Kahit mas malayo pa sa tingin ng mga mandaragat. Years from now, pangalan ko, alam pa rin to ng lahat. Kasi usapang artist, music at tattoo, isa akong alamat. Kaya fuck Tagalog rap. Kung kukumpara kay Christian Gamil yung pagkakaiba. Pistolero siya na Maynila, akong Batas, lagpas Antarctica. Estilo niya. Antarctica Treaty, no? Na hindi ko alam kung yun yung tinutukoy ni Batas, yung Antarctic Treaty, na parang nagkasundo yung mga iba't ibang bansa na bawal. Ano ba yun? Kung kukumpara kay Christian Gamil yung pagkakaiba. Pistolero siya na Maynila, akong Batas, lagpas Antarctica. Estilo niyang jolog tsak lipas, sa aking ampag di bali na. Kasi metal at hip-hop sa Pinas sa akin nagkakaisa. Kaya oo. Tangina, ang ganda nun. Sa akin nagkakaisa. Yan. May banda rin kasi, yun nga, yung banda ni Batas na Supremo at yun. Galing. Kasi metal at hip-hop sa Pinas sa akin nagkakaisa. Kaya oo, ikaw na yung pistolero. Pero Batas yung marksman. Kasi yung bala ko, instant death bro, sa'yo baduy natugmaan. Kasi yung rap skills mo, airsoft, fruit punch sa guad gulaman. Di nakapalag sa lanseta, parang eksenang holdapan. Shoutouts ulit. Kuya Mark, salamat sa pag-shoutout. di nakapalag sa lanseta, parang eksenang holdapan. Tapos yung final sila ni Shehi, apamen. Sobrang dali mong patayin. Binastos na, shota niya, may props pa, tas talo ka pa rin. Obvious sa'yo, grabing ka ba, kahit yung punchlines niya bitin. If looks could kill, yung mata, puta nakuha ka lang sa tingin. Kaya sarap mo. Sheyi. Mata. Obvious sa'yo, grabing ka ba, kahit yung punchlines niya pa, tas talo ka pa rin. Obvious sa'yo, grabing ka ba, kahit may props pa, tas talo ka pa rin. Obvious sa'yo, grabing ka ba, kahit yung punchlines niya bitin. If looks could kill, yung mata, puta nakuha ka lang sa tingin. Kaya Si Shay nga, yung finals nila ni Pistolero, yung tinutukoy niya dito. If looks could kill, yung mata nakuha ka lang sa tingin. Tangin, galing. sarap mo lang panisin. Promise pre, ito yung totoo. Kada round ay punishment para nag-jogging yung lumpo. 3GS, please speak less kasi minsan ang bobo nyo. Kahit krisis sa buong mundo, dehin ko kayo gusto. Oo! Ayup. Ang angas yun. Tangina. Lakas nun. Yung lumpo. 3GS, please speak less kasi minsan ang bobo nyo.
Kahit krisis sa buong mundo, dehin ko kayo gusto. Ano? Nakakaburot ba? Parang yung taste nyo nakaululan. Kasi minsan mas inyo... Tangina, tahimik ng barak sa hayop. Burot ba? Parang yung taste nyo nakaululan. Kasi minsan mas inyong natitripan yung tamang school bukol lang. Puro lang nakain ko yan. Kaya ako mas naguluhan. Kasi kailan ba naging pangit ang maging makabuluhan? Damn! Pertaining to sa style marking to, panigurado. Or tsaka yung pagdi-discredit nila lagi kapag may laban. Well, ganun talaga eh. Kumbaga, bars over jokes o jokes over bars, need natin na magsiraan talaga about sa pagiging pagkamakata. At 3GS ay nagagawa nila ng tama to at sila ang perfect para dun. Diba? Ano? Ang pricing na naman kalaban. Pero yun na nga yung universal na statement na parang kailan pa naging bado yung pagiging makabuluhan, di ba? Tangin, ang galing. Pangit ang maging makabuluhan! Kailan pa naging pangit, di ba? Totoo. Diba? Ano? Ang pricing na naman kalaban mo. Masyado bang seryosong estilo? Eh ikaw, sex toys ang nilalako. So sino sa atin ngayon na mas weirdo? Hindi ko alam kung gaano katotoo yung ano Pero tangina lagi na uncle kay pistolero yung pagbebenta niya ng dildo. Fuck. Kita aming kaluluwa dito. Yung sayo kita sa libido. Pero ganun talaga mga tibaw, real talk. Buhay basta may dildo. Damn. All around no? Fuck. Kaya fuck the Sex Pistol. sex pistol. Kaya fuck the Sex Pistol. Ito'y matik na trio. At wala rin talaga akong pake sa aking kalaban. Bumatel ako ngayong gabi para manawagan na kung trip nyo quality, hindi bang squawking na hip-hopan, ngayon o bukas man, ilustrado hanggang kamatayan. Kaya sinong pikon, sinong banas, kita naman sa itsura ng mukha mo. Paano ka ba mag-aangas? Dito mismo ikaw ay burado. Di tayo magkaantas, ako Panginoon kay salang Kristiyano. At tandaan mo ako ang batas, ako ang basihan ng bawat dorado. Yeah! Time na ito, mag-iay para sa laban yun! Man. Batas, round 3. Malinaw na malinaw, guys. Grabe talaga si Batas. Nakakatuwa pare. Nakakatuwa makanood ng ganong battle ulit. Feel good. Ang sarap makanood ng jokes versus bars pare. Tapos nagagawa nila yung ano nila. Yung duty nila na ipakita yung brilliance at saka yung beauty ng jokes at saka ng bars. Plus, pag ginagamit nila, nagko-cross sila ng comfort zone nila na pag yung nagbabars, nagjo-jokes, yung nagjo-jokes, nagbabars. Pero, hindi lahat ng pagkakataon sumasang-ayon yung ganong tactics, di ba? Pero ito, swak ang small room para sa experimental battles like that. And so, 1, Batas, 12 to, ipa-perfect ko na rin yung kay Pisto doon. 10, dahil maganda naman talaga yung 1 ni Pistol. 2 is Pistol, slight lang. Dahil natuwa ako sa mga bagong jokes niya about kay Batas. And 3 is Batas yun pare. 10 is to 9.5. So, isang episode na naman to ng Is a Wrap. At shoutout sa Peace Talks and basehan ng bawat hurado. Check nyo yan. Yan ang kanilang channel na nagpe-breakdown sila ng mga battle at nagre-review at kita-kits ulit tayo sa susunod, guys. God bless.